forward, gustong sumugod. Ngayon, ang tanong, gusto ba ng Ixia na lineup na ganun yung kakampi niya? Na sugod ng sugod? Kasi pwede siya maiwan eh. Parang, siguro ang parang pinakasagot dito, NetherRealm nga, na pang-antabay. Naka-antabay at nakaalalay. Oo, kasi... Sa mga sasalakay. Naka-plural. Naka-plural lahat. Pero totoo nga naman. Again guys, this is our game at number 3. Pwede ito na ang huling laban or pwedeng ito na nga ang katapusan. But for RSG, may kita natin na naglabas sila ngayon ng mga bagong heroes para extend pa ang ating laro. Ano expect natin sa early game? For the early game, nandyan nga yung sinasabi natin na medyo papahirapan na naman siguro nila. Supposedly, sana, pero hindi yun yung posibleng basta-basta mangyari since this is a Matilda we're talking about. But in terms of wave clear, feeling ko masusunod pa rin naman siya kasi paramis nga ito. Tapos, nagsasabay lang naman sa rotation si Light at si Aqua. Pero mukhang hindi yun masyadong mapapaganda. Kamuntikan doong makuha ni Carteezy yung first blood kontra sa RSG. Makita natin na aggressive ngayon ang Echo. So, lagi din niyang kasama si JP, by the way. So, even JP ay nakapwesto din dito sa may top lane. So, if ever, parang nagkakasalubungan lang ang ating mga players at talaga nakafocus ulit sila ngayon kay Emma. Kaya naman sila, nandun na lang din muna. Focus na muna tayo sa gold lane para hindi sila maging target ng isa't isa. Supports going into the top lane, knowing full well na pwedeng umikot agad dito si Carteezy. Nag-impure rage din itong si Carteezy. Hintayin natin kung ano yung kanyang trippings when it comes to the overall build. Kung mag-hybrid ba siya o magda-damage. Oo, kasi parang ano yan eh, yung mga build minsan depende sa kalaban din kung ano nga ibubuo. But yan, may kita natin na turtle objective ay sinisimulan. Halos kalahati na buhay. Surprisingly, medyo mabilis ang nagiging takbo ng laban natin. Nandito rin si Nats, pero JP, low na. Nandoon na rin ang mabilis ang pagkakuha with the retribution mula kay Iran. Umaabante na naman ang side ng RSG. Gusto na nilang simulan ng maganda etong early game. Pero makaka-out at makakatakas si Sanji dun sa kamuntika Appraiser's Wrath. Andito rin naman si Sanford. Talagang pagkakuha ng turtle, panggulo naman sa purple ang isusunod. O talagang dire-diretso yun lang yata. And even Carteezy ay pipilitan na laban na ang kanyang purple buff. Pero si Light yata magiging casualty. Cyclone ay makakaabot ba? Pero first blood para dito kay Sanji. Hindi na papabutin, pero may bawi daw si Nats. Makukuha niya yung kill onto Sanji. Kamuntika na rin doon si JP. Though wala yung purple buff para kay Carteezy. Parang nagkapalitan lang naman yung dalawang teams. Ano ba nangyari doon? Nagkaroon ng magandang palitan para sa side ng RSG. Sobrang beneficial para sa kanya yun. Sinabi natin na may chance ang ma-invade din kasi ang isang Lancelot. In this case, hindi naman siya yung parang literal na in-invade from level 1 pero more like timed invasion mula dun sa RSG. Sobrang critical na nakuha nila yung kill dun sa may turtle. And then, after nila mag-netherrealm, sinagasa nila yung Echo papunta dun sa may purple buff. RSG knows what to do to counter this Lancelot. Akala yung may express. Pero ngayon, si Sanford, siya naman ang mabilisang pinuntahan. Parang kanina lang, nakikita muna natin, nandun, nag-invade, nag-farm, pero mabilisan. Si Sanford naman ang tinarget. Oo, parang ano dito, na-miss din ni Kuya Nats mag-Benedetta. Ang sakit na ng damage niya agad. At nakakakuha pa nga ng outer third energy shield. Pero si Carteezy na naman ang hinahanap. Pinahihirapan ang farming para kay Carteezy dito. Na ngayon na lang natin ulit makikita sa Lancelot, pero parang hindi naging madali ang kanyang buhay. JP doon, clutch shield from the Guiding Queen and the Circling Eagle. Nilapag na rin yung full barrage, pero hindi yata muna sasapat yung damage doon. Aqua sa likod! Uy! Pero shieldan pa! Crossover! O, crossover play, may mamala ankle break, di pa ito pa sa top lane. Pwedeng UT, mas-sustain at mas-survive nga pa niya ito. NetherRealm, di kinumit na, pero mawawala lang din agad. Sanji's here as well. Makakagawa pa siya ng play. Mahatak pabalik, at mukhang may sarili din namang NetherRealm na ilalapag. Wala namang nakitang sumunod. At actually, walang nawala pala. Ay! Oo, wala ng moment na yun, pero nawala sa kamay na Echo yung turtle dahil si Nats ay mapapadaan lang saglit na parang gumawa ng sariling highway with that electro final blow. Mas masasecure pa nga yung objective na yun. Balik ulit tayo sa top lane. Tuloy na naman. Sanji will fall. JP dito mahatak tapos may onward pang matitira. Hindi umabot para mapatumpa si Nats. At sa halip, makukuha pa yung kill on to Benny Cutie. At nagigising na nga ang mga Raiders ngayon at kaya naman lamang na sila ng 2.9k gold. At si Nats, by the way, ang layo na narating
niya. Oo. Ulit kita natin, nasa turtle siya. Tapos napansin ko, nasa top lane pala siya. Yep. That's the power of Benedetta. Na syempre malapit na Ducati skin sa ngayon. Fury Armor Dreadnought is enough para mag-deal ng damage. Commendable yung pinakita doon ng JP na crossover, pero overall yung RSG mas maganda yung move nila macro-wise. Kumbaga, nabuhay si JP gamit yung kanyang pag-crossover. Kunwari paback siya pero bigla siya mag-guiding wind para i-dodge yung Ghost Bursters, micro-level yon. But overall yung macro na nag-stay yung RSG dun sa may top lane para i-punish eventually si Benny Cutie, nag-favor talaga sa kanila na maganda at yung Echo nagpaisa-isa dun sa may top lane. Kaya nga naman yung RSG nakuha ng malaking bonus from this macro play. Kita na natin ngayon na parang naibitaw na mga guidelines. Parang pwede na dumiretso ngayon ang mga raiders sa kanilang pagre-raid. Nabasa ang conceal pero magkakasulubungan yata dito sa may middle lane ng ating mga players. Mag-clear lang ng minion wave at alam ng dalawa na napaka-importante ng middle lane. So kakalma muna ulit. Oh, alerto ang Echo ngayon. Hindi rin nila basta-basta hinayaan na mag-succeed doon yung conceal play na gustong gawin ng Raiders. Pero nandito na naman sila sa may purple buff ni Carl TV. Kamunti ka na naman gustong i-deny mula sa kanya. Sakto-sakto 10 seconds right before the next turtle. Pero yung pagpaparamdam ng RG na parang alam na kung saan ang sunod na punta o bawat gagawin ng Echo dito, katakot-takot na kung tutuusin. Alam mo, parang ito na naman tayo. Magkikita na naman tayo sa may turtle. Tapos nakapwesto na ulit yung mga players. Tatlo laban sa tatlo. Kanino nga ba talaga mapupunta to? Select to final blow. Si Nats kanina pa hinahanap si Carl TZ lang talaga. Na-force na si Sanji doon. Gumamit ng kanyang kinopyang Netherrealm. Nandun na rin si JP para umalalay pero nandito yung original na Netherrealm. Irad, on the other hand, masesecure yung turtle habang nangyayari lahat ng mga kaguluhan. At yung RSG talaga ay hindi tumitigil sa pag-abante at sa pagpigil sa mga orca. Nothing beats the original. Sabi dito ni ako ang original na Netherrealm. And overall, sinabi natin kanina, pag nagising si Nats, pag nagising yung Dragon ng RSG, ibang klase na. And I would dare say, ito na, the Dragon na sa Woken. Nats Entertainment, it's real. And RSG, siya yung parang centerpiece ng tempo na pinaglalaroan ng RSG. Makikita mo, di ba napansin natin na bottom lane, tapos biglang nasa top lane, tapos hinahabol pa si Carl. Natalian si Carl ng moment na yun, kaya mapipilitan na mag-back away. Ngayon, meron pang conceal. So, eto na naman tayo sa may middle lane. Si Nats papasok ulit. Kinakabahan na tawag ko. Apo, nabulol ako doon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kinakabahan ako. Pero nandito na naman ang pag-engage mula sa dalawang kupunan. Kaso ang unang mawawala ay si Light na hindi nakahanap ng kanyang uunahan. At Echo, with that, masaya na sila. Nakakuha naman sila ng isa kahit paano. Itatry nga bang pigilan yung attempt o lulusubin na rin dahil si Carl TZ nandoon sa likod. Kasi yung damage medyo hindi pa yata sumasapat. At mag-disengage na muna ang dalawang kupunan. Makikita natin ngayon na nagsanib-sanib puwersa ang Echo for RSG naman. Fully aware sa strength ng kanilang team. Kaya liliko na lang sila muna. Pero grabe naman, the Nats Entertainment entertaining us on that push show sa may top lane. Hindi lang pala pang team fight, diretso din sa mga objectives. Inuna niya yung Hunter Strike, naramdaman niya na snowball na sila. So, okay lang mag-commit dun sa Hunter Strike. May Dominance Ice na rin siya. Very, very farmed itong ating Benedetta sa ngayon. Makikita natin para sa RSG, ang pinaka-importante ay kontrolin din yung mapa para hindi talaga makahinga yung Echo. And that includes yung paghawak ng long lanes. Ginagawa yon ni Nats. Speaking of long lanes, parang mala-long lane na rin ang nangyayari dito sa may middle lane. But yeah, parang si Nats dito, parang mas gusto niya talaga yung mga heroes na madaming pinipindot. Oo. Yung ang daming anggulo na pwedeng gawin. Lord Control Rate, may kita natin na medyo lamang dito si Carl TC. Pero malalaman natin yan dahil ito na naman tayo sa may Lord Pit. Nakapwesto na ulit ang mga players. Tamang gamit ng mga skills. May nahahanap na sila rito sa bandang gitna. Pero ang Lord ay marireset din muna pansamantala. Si Nats na kanina pa angat-angat ng waves at parang si Carl TZ pa nga ang hinahanap. Imbis na si Benny Cutie at binabawasan ay mukhang ngayon siya naman ang pupuruhan. Pero may iwasan niya yung Thorn Rose with the Elect Final Blow. Nandito na rin sila Aqua, Eman, and Light taking control over the Lord Pit. At gusto sana nilang pigilan ang pag-abante ng Echo. Pero nandito na rin sila kumakatok. Nag-hello. Eman nandun sa likod. Sino nga ba ang mauunang gumawa at gumalaw dito sa nakikita nating sayawan? Nagpapakiramdaman pero si Light na ang mauuna doon with the onward. Eman takes Sanji down. Full barrage na pakaganda ng angulo doon. Pero Carl TZ will take the turtle. And Eman will also fall
natin ngayon na napakagandang sayaw para sa side ng Echo, pero RSG hindi sila papayag na hindi makakakuha na isa. Ang ganda set ni Light kanina. Yes, at bago ba nagsimula yung Lord Dance na yun, ang pinanalo ng Echo yung pag-poke kay Nats. We're talking about how important he is in Nats Entertainment. Ang humarap sa kanya doon is actually Sanji, knowing full well na walang magic defense doon si Nats. Dominant size, Hunter Strike, hindi enough para tangkihan yung damage at poke coming out from the Valentina. Napauwi si Nats, and the moment na alam nila, na-confirm nila na wala si Nats doon sa laban, Echo, hiniruhan nila yung RSG. Last points na lang kay Carteezy na lamang ng level kay Fredrin. Interestingly, yun naman kasi advantage ng Lancelot. Kapag nalugi siya sa early, pwede siyang mag-resolve sa farming na lang para mas makahabol ng level. Uy, kaso'y binagsakan si JP. Napakaganda nga Bracer Strat para ngayon kay Irad at mabilis din na pag-clear or pagdepensa doon sa Lord ng Echo. So, almost back to 0 pero nandun pa rin at kitang-kitang kalamangan ng RSG pagdating dito sa may gold. Pero pagdating sa objective, ang lalim na rin ng na-push ng dalawa. Pero si Nats, nandun pa rin sa may bottom lane. May iwan si Carly sa may middle lane. Tinatrabaho pa rin, pero may onward dito at si Light ang tatamaan, pero makakasama ba? Si Private Rush, nandoon din yung full barrage, pero si Nats hinahanap sila sa bandang likuran, napakarami ng low sa likod sa Echo, may Petri pang kumonekta, pero may Thorn Rose din, at siya'y mapapatumba, but Aqua with the Ghost Bursters takes down Benny Cutie. Mukhang hindi na muna ipagpapatuloy ito ng Echo, or itutuloy nga ba, kasi parang umaabante sila ng bahagya. Parang naramdaman mo na nag-aamba talaga yung nag-aambahan yung dalawa. Kasi halos wala na buhay lahat. So if ever man na meron pa nga may magstay doon sa team fight, ay medyo magiging delikado para sa kanila. Ngayon halos pantay pagdating doon sa mga skirmishes. Sino nga ba talaga ang may lamang pagdating doon sa may laning? Sa pag-control ba ng lanes, I think madaling sabihin ng Benedetta, pero may pakito kasi na parang halos pares na ginagawa. So there's that. Tapos yung jungle, kung usapang jungle, mas mabilis syempre yung dance a lot. We can see. And then, meron ka ding Valentina at meron kang Ixia to control the mid lane. So tingin ko parang Echo, despite them having the Benedetta, parang prerogative ng RSG na mag-group up. Ito rin yung dahilan kung bakit nakalamang ng level si Carteezy kay Irad. Kasi kahit snowball si Irad, hindi siya necessarily nakakapag-solo. Kaya naman yung EXP, pinagkahati-hatihan nila. Carteezy now level ahead of Irad. Natatapangan o nakahanap ng individual din na lace dito. Ito si Carteezy na kahit kanina rin namang hinahanap pa at tinatry ipitin ay hindi pa naman nabibigyan ng RSG ni isang beses man lang. At ngayon may Lord na namang pinaglalaban ng Luminous Lord na pala ang dalawang kupunan. Ito yung sinasabi ni Wolf kanina. Pag-reload sa farm, level 15 si Carteezy, level 14 si Irad. So kung damage ng retribution, lalamang ngayon si Irad. Pero nakapwesto lang din naman ang ating dalawang kupunan. Si Nats din ay habol na rin sa may team fight. Pero halos wala na po yung Lord. 11K, 10K. Light nag-conceal na doon at mahanap pa with the onward si Carteezy. With that dash out, si Irad ang makakakuha ng ating turtle. Ngayon naman, pumagit natin, energy eruption on to 4 at makakahanap ka sila ng kill on to Daddy JP habang si Nats sa likod tumatrabaho. Pero yung full barrage mula sa gilid din kay Benny Cutie na sinundan at binigyan pa ng additional sustain with the Nether Realm. Kaso kahit na ganoon ang iyong pag-antabay at alalay, uubusin pa rin ng Raiders ang Echo! It's gonna be a wipeout para dito sa side ng RSG. At naririnig natin sila na kumakatok ngayon sa may middle lane. And double na yata para din sa game na to. Gusto na nilang tapusin at hindi tayo uuwi with a 3-0 because RSG extends the series and brings us to a Game 4! This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Live.